Isang mapagpalang araw sa inyo, mga mahal kong kwentista. Ako po si Clara. At muli, maligayang pagbabalik sa ating tahanan ng mga puso, ang kwentong puso. May mga pagkakataon sa buhay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa tibay ng paninindigan at sa mga taong pinipili nating mahalin. Paano kung ang isang desisyon mo ay maaaring magdulot ng karangalan sa isang estranghero? Ngunit kahihiyan naman sa sarili mong kadugo. Sa kwento natin ngayon, sasaksihan natin ang isang pag-ibig na isinilang mula sa paghanga, sinubok ng panghuhusga, at hahamunin ng isang lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata. Isang hamak na karpintero mula sa Tondo. Ang boses ni Victor Alonzo ay tila isang matalim na bubog na humiwa sa nagyayelong katahimikan ng conference room. Malamig, mapanghusga, bawat salita ay isinausaw sa kamandag ng pangmamaliit. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang Italian suit ay walang gusot. Ang kanyang mamahaling relos ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Doña Isabela, with all due respect, pagpapatuloy niya, ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi abot sa kanyang mga mata. This is a multi-billion peso heritage project. Hindi ito isang feeding program o isang charity case. Anong alam ng isang taga-Tondo sa architectural integrity ng eskolta? Walang umimik sa ibang mga miyembro ng board. Ang iba'y napayuko, nagkunwaring abala sa kanilang mga papeles. Ang iba'y sumulyap kay Doña Isabela, naghihintay ng anumang reaksyon, ngunit hindi kumilos si Doña Isabela Monteverde. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malaking bintana. Tanaw ang mga nagtataasang gusali ng Makati na tila mga higanting lapida sa isang sementeryo ng ambisyon. Ngunit ang isip niya ay naglakbay na palayo. Biglang naglaho ang marangyang conference room. Ang amoy ng mamahaling leather at air freshener ay napalitan ng amoy ng basang lupa at lumang kahoy. Ang kontroladong lamig ng aircon ay naging tunay na ginaw na dulot ng malakas na ampiyas ng ulan. Bigla, nasa eskolta siyang muli. Gabi. 3 linggo na ang nakalipas. Nasilungan siya sa isang scaffolding sa harap ng isang ginagawang lumang bahay. At doon, sa dilaw at aandap-andap na liwanag ng isang debateryang bumbilya, nakita niya ang isang lalaki at ang maliit nitong anak na babae. Si Rafael at si Maya. "Pasensya na po kayo, ma'am," sabi ng lalaki. Ang boses ay magalang. Inilagay nito ang sariling katawan sa pagitan niya at ng ulan. "Delikado po rito. Baka po kayo mabasa." Pero ang maliit na batang babae, si Maya, ay lumapit sa kanya. Ang mga mata nito'y malaki at puno ng kuryosidad. May inabot itong isang mumurahing tasa na may kaunting sira sa gilid. Mainit. Umusok-usok pa. "Tsokolate po," sabi ng bata. Ang boses ay sinliwanag ng umaga. "Para hindi po kayo ginawin." Tinanggap niya iyon. Siya, si Doña Isabela Monteverde, na sanay sa Royal Albert China at sa pinakamamahaling tsaa mula sa Europa, ay dahan-dahang hinawakan ang basag na tasa. At sa isang iglap, naramdaman niya ang init na tumagos mula sa kanyang mga palad hanggang sa pinakaloob ng kanyang puso. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Tinanong niya ang bata kung bakit nito gusto ang mga sirang bahay. Ang sagot ni Maya ang yumanig sa pundasyong matagal na niyang ibinaon sa semento ng yaman at kapangyarihan. "Kasi po," bulong ng bata habang nakatingala sa kanya. "Parang mga lolo't lola din po sila. Magulo sa labas, pero kailangan din po nilang pakinggan." Isang pagtikhi mula kay Victor ang marahas na nagpabalik kay Isabela sa kasalukuyan. "Kaya naman, Donya, I strongly suggest we reconsider this sentimental decision." Dahan-dahan, napakabagal. Ibinaling ni Isabela ang kanyang tingin mula sa bintana. Hinarap niya ang bawat isang mukha sa lamesa. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, ngunit ang kanyang mga mata
ay may bigat na kayang magpatigil ng kahit anong argumento. At sa huli, tumama ang mga mata niya kay Victor Alonzo. "I have heard all your concerns," sabi niya. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit umaling-awngaw ito sa bawat sulok ng silid. Huminto siya saglit, hinayaang mabitin sa ere ang bawat salita, tila isang berdugong naghahanda ng kanyang palakol. "Mr. Rafael Cruz," pagpapatuloy niya, binibigkas ang pangalan na tila ito ay isang bagay na sagrado, "is officially part of this project." Narinig niya ang mga pigil na hininga sa loob ng kwarto. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mukha nila. "He starts tomorrow." Tumayo siya. Ang kanyang pagtayo ay isang hudyat. Ang pag-aayos niya sa laylayan ng kanyang blazer ay isang pinal na deklarasyon. "This meeting is adjourned." Walang sino man ang nangahas na magsalita. Nagmamadali silang nagsiligpit ng gamit, umiiwas sa kanyang tingin, tila takot na mahagip ng kidlat na namumuo sa pagitan niya at ni Victor. Nang siya na lang at si Victor ang natira, hindi siya lumingon. Ngunit sa peripheral vision niya, bago siya tuluyang tumalikod at lumabas ng pinto, isa lang ang malinaw na nakita niya. Ang mukha ni Victor Alonzo. Hindi lang galit. Ito ay isang maskara ng kahihiyan at isang pangako ng paghihiganti. Ang sahig sa lobby ng Monteverde Corporation ay sobrang kintab na halos na salamin ni Rafael ang sarili niyang mukha rito. Ang mukha ng isang lalaking hindi nababagay sa lugar. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang pinakamagandang polong t-shirt na medyo kupas na sa ilang laba at ang maong na malinis pero halatang lumana. Pakiramdam niya, bawat taong dumadaan, mga lalaking amoy pabango at mga babaeng tunog takong, ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ang lamig ng aircon ay tila mas tumatagos sa kanyang balat. Isang babaeng nakauniporme ang lumapit sa kanya. "Sir Rafael Cruz, this way po. Hinihintay na po kayo sa project site." Ang project site ay isang malawak na open office floor kung saan nagkalat ang mga arkitekto at engineer. Lahat ay abala sa harap ng kanilang mga naglalakihang computer screen. Noong una, walang pumansin sa kanya. Isa lang siyang anino sa kanilang mundo. Hanggang sa dumating si Victor Alonzo. "Well, well, well," sabi ni Victor, sapat na ang lakas para marinig ng mga nasa paligid. Huminto ang pag-type ng ilan. Dumating na pala ang alas ni Donya. Ngumisi si Victor. "Welcome to the big leagues, Carpintero. Try not to get sawdust on our blueprints." Ilang mga empleyado ang nagtawanan ng mahina. Naramdaman ni Rafael na namula ang kanyang mga tainga. Yumuko na lang siya at hinawakan ng mahigpit ang strap ng kanyang lumang bag. Hinanap ng kanyang mga mata si Doña Isabela, umaasang makahanap ng kahit anong senyales ng suporta. Nakita niya ito, nakatayo sa opisina nitong salamin, nakatingin sa direksyon nila. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Ngunit walang sinabi si Doña Isabela, walang ginawa. Dahan-dahan itong bumalik sa pagbabasa ng dokumento sa lamesa nito. At sa isang iglap, naramdaman ni Rafael ang unang sugat. Mas masakit pa sa kahit anong hiwa ng pait o martilyo, ang sugat ng katahimikan. Lumipas ang maghapon na tila isang pagsubok. Bawat tanong ni Rafael ay sinasagot ni Victor ng pabalang. Bawat suhestyon niya ay tinatawanan. "Stick to wood, Cruz. Hayaan mo na sa amin ang bakal at semento." Nang mag-aalas 3 ng hapon, isang maliit na bisita ang dumating. Si Maya, hawak-hawak ng security guard. Nag-aalala ito dahil hindi niya makontak si Aling Nena na dapat susundo rito. Nagpaalam si Rafael na kukunin ang anak. Pagbalik nila, nakita ni Maya si Doña Isabela na kalalabas lang ng opisina nito. Tumakbo ang bata, palapit dito. Bago pa man makapagsalita si Rafael, kinuha ni Maya ang kamay ni Isabela. Isang kamay na sanay sa pagpirma ng mga tseke at kontrata. Dahan-dahan, magalang na idinikit ni Maya ang likod ng palad ni Isabela sa kanyang noo. "Mano po, Lola Isa."
Natigilan si Doña Isabela. Ang buong palapag ay tila huminto sa paghinga. Tumingin si Isabela sa maliit na batang babae. Tapos tumingin siya kay Rafael. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa buong araw na yon, nakita ni Rafael ang isang bagay na iba sa mga mata ng Donya, isang kislap ng pagkalambot. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, nawala rin ito. Tumangulang si Isabela at nagpatuloy sa paglakad. Makalipas ang isang oras, ipinatawag ang lahat para sa isang biglaang press conference. May mga issue raw na kailangang linawin tungkol sa proyekto. Habang nagsasalita si Isabela tungkol sa vision niya para sa eskolta, nakatayo lang si Rafael sa gilid. Hindi alam kung ano ang papel niya roon. Isang reporter mula sa isang malaking TV network ang nagtaas ng kamay. Matapang. Diresto. Doña Isabela, a question for you. Tumingin sa kanya si Isabela. Yes, kumakalat po ang balita na may bago kayong consultant sa proyektong ito na wala man lang daw pong degree sa engineering o architecture. Donya, totoo po bang mas pinapaboran ninyo ang isang karpintero kaysa sa isang award-winning architect na tulad ni Mr. Alonzo? Ang tanong ay binitawan na parang isang granada. Sumabog ito sa katahimikan. Lahat ng kamera ay sabay-sabay na pumihit at itinutok sa mukha ni Doña Isabela. Lahat ng mikropono ay itinapat sa kanya. Naghihintay. Naghihintay. Si Victor, sa tabi niya, ay may munting ngiti ng tagumpay. Si Rafael ay nakaramdam ng panlalamig. At si Doña Isabela, nakatayo lang siya roon, nakatitig sa reporter. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Nabitawan niya sa ere ang sagot at ang dangal ni Rafael. Walang sagot. Sa harap ng buong media, sa gitna ng daan-daang matang nakatutok, sa ilalim ng walang tigil na pag-flash ng mga kamera, pinili ni Doña Isabela ang katahimikan. Iyon ay isang katahimikang mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Isang katahimikang umamin sa lahat ng paratang. Para kay Rafael, ang bawat segundong lumipas ay tila isang mabagal na pagbigti sa kanyang karangalan. Nang sa wakas ay may nagsalba sa sitwasyon, ang PR head ni Isabela na mabilis na nagsabing no more questions, huli na ang lahat, tapos na ang laban. Talo na siya bago pa man makapagsalita. Nakita niya ang nangiting tagumpay sa mga labi ni Victor. At iyon na, ang huling tiningnan niya bago siya tahimik na tumalikod at lumabas ng silid. Sa mga sumunod na araw, isang pader na hindi nakikita ang biglang itinayo sa pagitan niya at ni Isabela. Hindi na siya nito kinakausap. Hindi na siya nito tinitingnan. Kapag nagkakasalubong sila sa hallway, ang Donya ay laging may kausap sa telepono o may importanteng dokumentong binabasa. Naging isa na lang siyang multo sa loob ng sarili nitong proyekto. Sa loob ng kanyang penthouse, gabi-gabi, binabagabag si Isabela ng isang alaala. Isang multo mula sa nakaraan. Ang mukha ng dati niyang business partner, isang taong pinagkatiwalaan niya ng buo, isang taong tinulungan niyang umangat mula sa wala. At ang taong iyon din ang dumaya sa kanya. Ninakaw ang milyon-milyon at iniwan siyang wasak. Ang tiwala, para sa kanya, ay isang salamin. Kapag nabasag, kahit anong gawin mong pagdikit, makikita at makikita pa rin ang mga lamat. Natatakot siyang basagin muli. Natatakot siyang ang kabaitang nakita niya kay Rafael ay isa lang palang bitag, tulad ng dati. Ang takot na yon ang nagtulak sa kanya na itayo ang pader. Ang pader na yon ang naging sandata ni Victor. Isang hapon, sa gitna ng site inspection, bumulyaw si Victor. Cruz, halika rito. May hawak siyang isang maliit na blok ng semento. Isang sample. Ano to? Sigaw niya sa harap ng ibang mga engineer. Bakit may bitak ang sample na to? Sinabi ko sa'yo na subaybayan mo ang curing time nito. Di ba?
This is basic. Pati ba naman yun? Hindi mo magawa ng tama. My God, you are a liability. Alam ni Rafael ang totoo. Isang napakaliit na hairline crack lang yun, normal sa mabilis na pagpapatuyo. Hindi ito depekto, ngunit hindi iyon ang nakita ng lahat. Ang nakita nila ay si Victor na galit at si Rafael na napapahiyang tumungo. At sa di kalayuan, nakita niya si Doña Isabela. Nakatingin, nakikinig, at sa pangalawang pagkakataon, wala itong ginawa. Tumalikod lang ito at pumasok sa temporary office nito. Doon na nabasag ang puso ni Rafael. Umuwi siya ng gabing iyon na dala-dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang maliit na bahay, naabutan niya si Maya sa kanilang munting mesa. Seryosong-seryoso sa pagdodrawing. Tay, tingnan niyo po ginawa ko. Masayang sabi ng bata. Ipinakita nito sa kanya ang papel. Isang drawing, ang 3 tao. Isang matangkad na lalaki, isang maliit na batang babae, at isang babaeng nakatayo sa gitna, may korona sa ulo. Magkakahawak kamay silang 3 sa harap ng isang malaking lumang bahay. Sa itaas, nakasulat sa pa-X-X na letra, Tay ako at si Lola Isa. Tinitigan ni Rafael ang drawing, ang pangarap ng kanyang anak. Ang mundong hindi kailanman magiging totoo. Dahan-dahan, pumatak ang isang luha mula sa kanyang mga mata, tumama mismo sa papel, at ginawang isang mantsa ang korona ni Lola Isa. Kinabukasan pumasok si Rafael sa opisina. Hindi niya suot ang kanyang hard hat. Hindi niya dala ang kanyang mga gamit. Dumiretso siya sa opisina ni Doña Isabela. Naabutan niya itong mag-isa, nakatingin sa labas ng bintana. Hindi siya kumatok. Nang maramdaman ni Isabela ang kanyang presensya, lumingon ito, bahagyang nagulat. Walang sinabi si Rafael. Dahan-dahan siyang lumapit sa makintab na mahogany desk nito. Kinuha niya ang kanyang project ID mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang pangalan at litrato ay naroon. Ang logo ng Monteverde Corporation. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng plastik sa mamahaling kahoy ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Salamat po sa oportunidad, Donya. Ang boses niya ay kalmado, walang galit. Puno lang ng pagod at pagtatapos. Tumingin siya sa mga mata nito. Pero hindi ko po kayang magtrabaho kung saan ang tingin sa akin ay basura. At sa mga salitang iyon, tumalikod siya. Naglakad siya palabas ng opisina, palabas ng gusali, palabas ng mundong hindi kailanman para sa kanya. Iniwan ang kanyang ID at ang pira-pirasong tiwala sa ibabaw ng lamesa ni Doña Isabela. Ang tondo ay sumalubong kay Rafael na parang isang mainit na yakap. Ang ingay ng mga naglalarong bata sa kalye, ang amoy ng nilulutong adobo mula sa kapitbahay, ang tawanan sa kanto. Ito ang mundong kilala niya. Ang mundong hindi siya hinuhusgahan, pero may bigat sa kanyang bawat hakbang. Ang kahihiyan ay parang isang maduming damit na suot-suot niya, hindi mahubad. Dumiretso siya sa karinderya ni Aling Nena. Isang maliit na pwesto na may 2 mesang plastik at isang kalendaryong luma na nakasabit sa dingding. Umupo siya sa isang bangko, tumitig lang sa kawalan. Hindi nagtanong si Aling Nena. Kumuha lang ito ng isang malinis na mangkok, nagsandok ng mainit na sinigang, at inilapag ito sa harap ni Rafael. Umusok-usok pa. Ang asim ng sabaw ay tila gamot sa pusong naninikip. Kumain ka muna, sabi ng matanda. Umupo sa tapat niya. Walang problemang hindi kayang solusyonan ng mainit na sabaw. Tahimik na humigop si Rafael. Sa bawat subo, pakiramdam niya ay may nababawas na tinik sa kanyang lalamunan. Nang maubos niya ang kanin, saka lang siya nagsalita. Wala na po ako sa proyekto, Aling Nena. Tumango lang si Aling Nena na para bang alam na niya. Hindi ka para doon, anak. Masyado kang totoo para sa mundo nilang puno ng pagkukunwari. Ipinahiya po nila ako. Alam ko.
Ang tingin nila sa akin, dahil taga rito lang ako, wala akong alam. Doon na tumingin ng diretso sa kanya si Aling Nena. Ang mga mata nito ay puno ng karunungang hindi nababasa sa libro. Hinawakan nito ang kamay ni Rafael, isang kamay na makalyo, magaspang, pero malinis. Rafael, sabi nito sa malumanay, ngunit matatag na boses. Ang totoong talino, hindi sa diploma nakikita, nasa puso at sa kalyo ng kamay. Ang mga salitang yon ay tumago sa puso ni Rafael, isang pagpapatunay, isang pagkilala, ngunit sa kabila ng ginhawa, may isang bagay na bumabagabag pa rin sa kanya, isang kating hindi makamot, isang detalye mula sa blueprint na ipinakita sa kanya ni Victor. May mali po kasi Aling Nena eh. Bulong niya, halos sa sarili na lang. Yung bakal na gagamitin nila sa pundasyon, masyadong praktikal. Pang-ordinaryong building lang, hindi para sa isang lumang gusali na kailangang protektahan. Hindi na yon pinansin ni Aling Nena. Inakalang dala lang iyon ng sama ng loob ni Rafael. Ngunit para kay Rafael, ang bulong ng duda na yon ay hindi nawala. Sinundan siya nito hanggang sa pag-uwi. Gabi. Hindi siya makatulog. Si Maya ay mahimbing na sa kanilang papag. Ngunit ang isip ni Rafael ay gising na gising. Ang mga salita ni Victor, ang katahimikan ni Isabela, ang kalyo sa kanyang kamay, ang sinabi ni Aling Nena, at ang blueprint. Bumangon siya. Sa liwanag ng isang maliit na bumbilya, inilatag niya sa kanilang munting mesa ang kopya ng blueprint na naisama niya sa kanyang mga gamit. Ang papel na simbolo ng kanyang pangarap at ng kanyang kabiguan. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang partikular na seksyon. Ang specifications ng materyales, ang kanyang daliri, na may mga kalyo mula sa paghawak ng martilyo at lagare, ay dahan-dahang sinundan ang mga linya at numero na gawa ng isang mamahaling computer at doon niya nakita. Isang material code. Kinilabutan siya. Hindi ito pagkakamali ng isang engineer. Ito ay sinadya. Isang mas murang klase ng bakal, mas mahina. Kikita sila ng milyon-milyon sa pandarayang ito. Pero ang eskolta, ang mga lolo't lola na dapat pakinggan, ay malalagay sa panganib. Kinuha niya ang lapis na laging nakasuksok sa kanyang tainga. Kinuyom niya ang kanyang panga. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng katiyakan, ng galit, ng tungkulin. Binilugan niya ang material code. Isang bilog na tila isang hatol. Malito! Bulong niya sa katahimikan ng gabi. Alam kong malito. Ang duda ay parang isang lason. Kapag pumasok sa iyong sistema, kakalat ito hanggang sa hindi ka na mapakali. Para kay Rafael, ang lason na yon ay may pangalan, Victor Alonzo. Alam niyang hindi sapat ang isang bilog sa blueprint. Kailangan niya ng pruweba. Isang bagay na mahahawakan, isang bagay na hindi maitatanggi. Dumaan ang 2 araw, nagpanggap siyang abala sa pag-aayos ng sirang bubong ng kapitbahay. Ngunit ang isip niya ay nasa eskolta. Pinag-aralan niya ang schedule ng construction site. Alam niya kung anong oras nag-iikot ang mga security guard. Alam niya kung aling bahagi ng bakod ang medyo madilim. Sa 3 gabi, nagpasya siya. Hinalikan niya sa noo ang natutulog na si Maya. Para sa'yo to, anak, bulong niya. Pagkatapos ay isinuot niya ang isang madilim na jacket at tahimik na lumabas sa gabi. Ang pagpasok sa construction site ay mas madali kaysa sa inakala niya. Ang puso niya ay kumakabog na parang martilyo sa kanyang dibdib. Bawat tunog, ang kaluskos ng graba sa ilalim ng kanyang sapatos, ang alulong ng aso sa di kalayuan, ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Dumiretso siya sa lugar kung saan ibinubuhos ang mga bagong pundasyon. Ito ang puso ng proyekto. Kung may daya dito, sira ang lahat. Umupo siya. Sa liwanag lang ng kanyang mumurahing cellphone, sinimulan niyang suriin ang ibabaw ng bagong patong na semento na nagsisimula ng tumigas. Para sa isang ordinaryong tao,
Isa lang itong kulay abong sahig. Ngunit para sa mga mata ni Rafael, isa itong bukas na libro. Nakita niya agad, ang kulay ay bahagyang mas maputla kaysa sa nararapat. Ang texture ay medyo mas magaspang, mga senyales ng kulang sa semento at sobra sa buhangin. Isang paraan para makatipid ng malaki. Kinapa niya ang ibabaw. At doon, sa isang sulok, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na hindi dapat naroon. Isang bitak. Hindi ito makikita ng basta-bastang tingin, pero mararamdaman ito. Isang hairline crack na nagpapatunay na mahina ang mixture. Sabi ko na nga ba? Bulong niya sa sarili. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Inilawan niya ang bitak at kinuhanan ito ng litrato mula sa iba't ibang anggulo. Pagkatapos, gamit ang isang maliit na pait na dala niya, maingat siyang kumuha ng isang maliit na piraso ng semento mula sa gilid. Ibinalot niya ito sa isang panyo at isinilid sa kanyang bulsa. Ito na, ang unang pruweba. Habang nakatago siya, naghahanda ng umalis, natanaw niya ang isang bagay sa kalayuan. Sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa Makati, isang bintanang maliwanag. Ang penthouse ni Doña Isabela. Napaisip siya. Nakatingin kaya siya ngayon dito sa baba? Nakikita kaya niya ang kabulukang nangyayari sa proyektong ipinagmamalaki niya? O baka, bahagi rin siya nito? Iwinaksi niya ang huling isipan. Ayaw niyang maniwala. Nang siya ay tatayo na para umalis, isang sinag ng flashlight ang biglang tumama, malapit sa kanyang kinatatayuan. Sino yan? Isang boses ng gwardiya ang sumigaw. Natigilan si Rafael. Nanlamig ang buo niyang katawan. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang tumpok ng mga sako ng semento. Ang puso niya ay tila aakyat sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang papalapit na mga yabag. Malakas, mabigat. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakita niya ang gwardiya, mga 10 metro na lang ang layo. Ang flashlight nito ay paroot pa rito. Hinahagilap ang anumang anino sa dilim. Napapikit si Rafael. Hinawakan niya ng mahigpit ang panyong may lamang piraso ng semento sa kanyang bulsa. Ito ba ang magiging katapusan niya? Mahuhuli siyang parang isang magnanakaw sa lugar na dapat sana ay kanyang pinagtatrabahuan? Ang mga yabag ay huminto. Naramdaman ni Rafael na tumigil din ang kanyang paghinga. Ilang minuto na, parang isang kawalang hanggan. Ang bawat segundo ay isang patak ng malamig na pawis sa noo ni Rafael. Sa huli, narinig niya ang isang malalim na buntong hininga mula sa gwardiya. Pusa lang siguro. Bulong nito sa sarili bago dahan-dahang naglakad palayo. Naghintay pa si Rafael ng 10 minuto bago siya nangahas na gumalaw. Tahimik na parang anino. Mabilis siyang lumabas ng construction site. Dala-dala ang bigat ng kanyang sikreto at ang maliit na piraso ng semento sa kanyang bulsa. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nag-almusal sila ni Maya ng sinangag at itlog. Hinatid niya ito sa eskwela. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang isip niya ay nag-aapoy. Anong gagawin niya sa ebidensya? Kanino siya lalapit? Paano kung walang maniwala sa kanya? Nang sunduin niya si Maya ng hapon, napansin niyang matamlay ito. Hindi ito kasing sigla ng dati. Pagdating sa bahay, habang naghahanda siya ng merienda, narinig niyang umuubo ang anak. Nilapitan niya ito at hinipo ang noo. Mainit. May lagnat ka, anak, sabi niya. Puno ng pag-aalala. Pinahiga niya si Maya sa kanilang papag at kinumutan. Habang inaasikaso niya ito, nagsalita ang bata sa mahinang boses. Tay! O bakit anak? May masakit ba sa'yo? Umiling si Maya. Ang mga mata nito ay malungkot. Namimiss ko na po si Lola Isa. Natigilan si Rafael. Tila isang kutsilyo ang sumundot sa kanyang puso. Tay, pagpapatuloy ng bata. Galit po ba si Lola Isa sa atin? Hindi nakasagot si Rafael. Ano ang sasabihin niya? Na ang mundo ay hindi kasing simple ng mga drawing ng kanyang anak?
Na may mga taong titingnan ka lang batay sa kung saan ka nakatira? Na ang lola isa nila ay ang mismong taong hinayaang ipahiya ang kanyang tatay? Hindi anak. Pagsisinungaling niya, hinahaplos ang buhok ng bata. Hindi siya galit. Busy lang siguro siya. Pumikit si Maya tila tinatanggap ang sagot. Ngunit bago ito tuluyang makatulog, may ibinulong itong huling mga salita. Sana po, dalawin niya tayo. Ang mga salitang yon ang nagpabago ng lahat para kay Rafael. Ang galit niya kay Victor, ang sakit ng loob niya kay Isabela, ang takot na mahuli. Lahat ng yon ay biglang nawalan ng halaga. Ang natira na lang ay ang dalisay na hiling ng kanyang anak. Ang pananabik nito sa isang taong nagpakita rito ng saglit na kabaitan. Ang tiwala nitong hindi pa nadudungisan ng mapait na katotohanan ng buhay. Tinitigan niya ang natutulog na mukha ni Maya. Ang inosenteng mukha na umaasa pa rin sa kabutihan. Doon niya naunawaan. Hindi na ito tungkol sa kanyang dangal. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa mundo kung saan ang isang donya at isang batang taga-tondo ay pwedeng maging magkaibigan. Ito ay tungkol sa paglaban para sa isang kinabukasan kung saan ang tiwala ng kanyang anak ay hindi masasayang. Umupo siya sa kanilang munting mesa. Kinuha niya ang panyong may lamang piraso ng semento. Kinuha niya ang kanyang cellphone na may mga litrato ng bitak. Inilapag niya ang mga ito sa tabi ng drawing ni Maya. Ang drawing ng 3 taong magkakahawak kamay. Ang pangarap at ang masakit na katotohanan, magkatabi. Hindi para sa akin to. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pruweba. Para sa'yo to, anak. Mayroon ng desisyon sa kanyang mga mata. Wala ng pag-aalinlangan. Wala ng takot. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, hinanap ang isang numero na minsan lang niyang sinubukang tawagan at pinindot ang dial. Ang numero ng opisina ni Doña Isabela Monteverde. Ang penthouse ni Doña Isabela ay isang hawla na gawa sa ginto at salamin. Malawak, ngunit masikip. Maganda, ngunit malamig. Mula sa kanyang bintana, ang mga ilaw ng syudad sa gabi ay parang mga bituing nahulog sa lupa. Ngunit wala sa mga ito ang kayang magbigay ng init. Sa mga meeting, nagpapatuloy ang lahat. Mabilis, epektibo, pero iba na. Puro numero, puro deadline, walang puso. Nawala ang mga kwento ni Rafael tungkol sa mga lumang kahoy na tila may sariling kaluluwa. Nawala ang kanyang mga paalala na ang bawat pader ay may sariling alaala. Ang proyekto ay naging isang katawan na walang kaluluwa at sa bawat araw na lumilipas, lalo itong nararamdaman ni Isabela. Isang gabi, hindi na niya natiis. Umupo siya sa kanyang mamahaling study table, kumuha ng isang makapal na stationery paper at isang fountain pen. Sinimulan niyang isulat ang mga salitang dapat sana'y sinabi niya noon pa. Mr. Cruz, I am writing to you to... Huminto siya. Masyadong formal. Pinunit niya ang papel at nagsimula muli. Rafael, walang sapat na salita para sabihin kung gaano ko pinagsisisihan ang aking pananahimik. Nakita ko ang iyong talento. Nakita ko ang iyong integridad. At hinayaan kong lapastanganin ito ng iba. It was a moment of weakness, a failure on my part. Ngunit habang sinusulat niya ang mga salita, ang multo ng nakaraan ay bumalik. Ang mukha ng dati niyang kasosyo. Ang ngiti nito, bago siya nito sinaksak sa likod. Ang sakit ng pagtataksil. Paano kung ganito rin si Rafael? Paano kung ang lahat ng ito ay isang palabas lang? Paano kung ang paghingi niya ng tawad ay maging daan lang para muli siyang masaktan? Ang takot ay isang lason. Muli nitong pinatigas ang kanyang puso. Nilukot niya ang papel. Ang liham na puno ng pagsisisi ay naging isang basurang walang silbi. Itinapon niya ito at kasama nito ang pagkakataong sana'y maghilom. Pumunta siya sa kanyang kusina
para kumuha ng isang basong tubig. Ngunit sa halip na kumuha ng isang babasaging kupita, ang mga mata niya ay napako sa isang bagay na nakapatong sa kanyang kitchen counter. Ang tasang basag na bigay ni Maya. Iniwan niya ito roon, hindi pinagalaw sa kanyang mga katulong. Kinuha niya ito. Hinaplos ng kanyang daliri ang gaspang ng sira sa gilid nito. Naalala niya ang init ng tsokolate, ang nangiti ni Maya, ang pagmamano nito sa kanya, isang pamilyang hindi niya dugo, isang pagmamahal na hindi niya binili. Nang mga sandaling iyon, dumating si Victor. May dalang mga dokumento. Pumasok ito sa penthouse na parang pag-aari na rin niya ito. "Donya, for your signature," sabi nito. Inilapag ang mga papel sa harap niya. Hindi na ito naghihintay ng approval. Firm na lang ang kulang. "Everything is under control, Donya. My control." Dagdag pa nito na may pagmamayabang sa boses. Tinitigan lang ni Isabela ang mga papel. Tinitigan niya si Victor. Tinitigan niya ang basag na tasa sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ang bigat ng kanyang kaduwagan. Biglang tumunog ang intercom. Isang matinis na tunog na bumasag sa mabigat na katahimikan. Sinagot ito ng kanyang sekretarya mula sa receiving area sa baba. "Yes?" Narinig nila ang boses sa speaker. "Ma'am, for Doña Isabela." "Who is this?" "Doña, may naghahanap po sa inyo," sabi ng sekretarya sa intercom. Ang boses ay nag-aalangan. "Sino yan?" tanong ni Isabela. Ang boses ay pagod. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. "Si Mr. Rafael Cruz daw po." Natigilan si Isabela. Hindi nakagalaw. Ang basag na tasa ay halos madulas mula sa kanyang mga nanginginig na kamay. Ang pagitan mula sa intercom hanggang sa pinto ng penthouse ay tila 1 kilometrong haba. Para kay Isabela, bawat hakbang ng kanyang sekretarya na sumasalubong kay Rafael sa baba ay isang dagundong. Anong ginagawa ng pulubing niyan dito? Nanggagalaiting bulong ni Victor. "Paalisin mo siya, Donya. This is trespassing." Ngunit hindi kumilos si Isabela. May isang bahagi sa kanya na gustong sumang-ayon kay Victor para iwasan ang sakit, ang hiya, ang pagharap sa sarili niyang pagkakamali. Ngunit may isang bahagi na pinalakas ng alaala ng isang basag na tasa ang nagsabing ito na ang pagkakataon. "Papasukin mo siya," utos niya sa intercom. Ang boses ay mahina, ngunit pinal. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael. Hindi siya ang Rafael na huli nilang nakita. Ang dating yumuyukong karpintero ay wala na. Ang nakatayo sa harap nila ngayon ay isang lalaking may bigat sa mga balikat, ngunit may paninindigan sa mga mata. Hindi siya tumitingin kay Victor. Ang kanyang mga mata ay nakapako lang kay Doña Isabela. "Magandang gabi po, Doña." Bati niya, kalmado, magalang. "Anong kailangan mo?" Sabat ni Victor, humarang sa pagitan nila. "Kung pera ang habol mo, wala kang makukuha rito." Hindi pinansin ni Rafael si Victor. Tila isa lang itong hangin. Nagpatuloy siya sa paglakad palapit sa lamesa ni Isabela. "May gusto lang po akong ipakita sa inyo." Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang panyo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nito ay ang maliit na piraso ng sementong may bitak. Inilapag niya ito sa ibabaw ng makintab na lamesa. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga litrato ng pundasyon. Walang emosyon siyang nagsalita. "Ito po ang sample ng semento mula sa pundasyon at ito po ang mga litrato. Kulang po sa semento. Sobra sa buhangin, masyadong maraming tubig. At iyan po," sabi niya, itinuturo ang bitak sa piraso ng semento. Ang resulta. Natahimik si Isabela. Ang kanyang mga mata ay lumipat-lipat mula sa ebidensya patungo sa mukha ni Rafael. Nakita niya ang katotohanan, ang walang halong kasinungalingan. "This is ridiculous," sigaw ni Victor. "Gawa-gawa mo lang yan. Isa kang sinungaling." Doon lang lumingon si Rafael kay Victor.
Walang takot, walang galit, puno lang ng awa. Hindi ako nagsisinungaling, sabi ni Rafael. Binalik ang tingin kay Isabela. Hindi po ako naparito para maningil, Donya, o para maghabol ng posisyon. Huminto siya saglit, huminga ng malalim. Nandito po ako para protektahan ng eskolta. Iyon po ang utang na loob ko sa lugar na ito. Sa mga gusaling mas matanda pa sa ating lahat, iyon lang po. Ang mga salitang utang na loob ay tumama kay Isabela na parang isang sampal. Ang parehong mga salita na ginagamit niya para bigyang katwiran ang kanyang pananahimik. Ngunit sa bibig ni Rafael, ito ay may ibang kahulugan. Isang kahulugang mas dalisay, mas totoo. Get out! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Victor. Bago pa kita tawagan ng gwardiya. Ngunit bago pa man makakilos si Victor, bumukas ang pinto ng penthouse. Hindi na ito kumatok. Pumasok si Victor. Nakangisi. Look who's back, sabi niya. Ang boses ay puno ng pangaalipusta. Namumulot ka na naman ba ng awa, karpintero? Nakita niya ang ebidensya sa lamesa. Ang nangisi niya ay biglang naglaho, napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ng purong galit. Anong kalokohan to? Humarap siya kay Isabela. Donya, are you really entertaining this basura? Ngunit si Isabela ay hindi na nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nasa mga mata na ni Rafael. Nag-uusap sila sa isang lengguwaheng walang salita. Isang lengguwahe ng nasirang tiwala na naghahanap ng paraan para muling mabuo. At alam ni Victor, sa sandaling iyon na natatalo na siya. Kalokohan? Ulit ni Isabela. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may talim. Kinuha niya ang piraso ng semento. Ito ba ang tinatawag mong kalokohan, Victor? Ipinakita niya ang mga litrato sa cellphone ni Rafael. O baka ito? Ipaliwanag mo sa akin, bilang award-winning architect, bakit nagkakaroon ng ganitong bitak ang pundasyon kung tama ang timpla? Napalunok si Victor. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawawala. That's a doctored photo. At yang piraso ng semento, kahit saan niya yan pwedeng pulutin. Ganoon ba? Sabi ni Isabela, hindi inaalis ang kanyang titig. Kung gayon, hindi ka siguro mag-aalalang magpatawag ako ng isang independent third-party inspector bukas na bukas din para kumuha ng sarili nilang sample. Tama ba ako, Victor? Doon na nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Victor. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom. Tumingin siya kay Rafael na parang gusto niya itong patayin. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Isabela. Ang tingin niya ay puno ng pagtataksil. Pagkatapos ng lahat, bulong niya, hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kumpanyang ito, para sa pamilyang ito, mas paniniwalaan mo ang isang hamak na karpintero? Ang pinaniniwalaan ko ay ang katotohanan. Matigas na sagot ni Isabela. Katotohanan? Tumawa si Victor. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng pait. Gusto mong pag-usapan ng katotohanan, Tita Isabela? Ang paggamit niya ng tita ay tila isang sundang, isang paalala ng kanilang koneksyon, ng utang na loob. Huwag mong isubo ang mga salitang hindi mo kayang lunukin, Victor. Babala ni Isabela. Hindi! Sigaw ni Victor. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng bumigay. Nawala na ang kinis ng isang edukadong arkitekto. Ang natira ay isang taong desperado. Ikaw ang makinig. Ang proyektong yan. Ang eskolta. Ang kumpanyang ito. Pamana yan sa akin. Napakunot ang noo ni Rafael. Hindi niya maintindihan. Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Isabela, bagamat may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Lumapit si Victor. Ang kanyang mukha ay isang pulgada na lang ang layo mula kay Isabela. Ang kanyang bawat salita ay isang dagundong ng kulog na matagal nang kinikimkim. Wala kang karapatang kwestiyonin ako.
sa pamana ng sarili kong ama. Natahimik ang buong penthouse. Maging ang tunog ng trapiko sa labas ay tila huminto. Tumingin si Victor kay Rafael pagkatapos ay ibinalik ang nag-aapoy na tingin kay Isabela. At sa huling pagkakataon, binitawan niya ang bombang sisira sa lahat. Anak niya ako. Ang apat na salitang iyon ay sumabog sa gitna ng silid. Si Rafael ay natigilan. Ang kanyang isip ay pilit na pinagdudugtong ang mga piraso. Si Victor, anak ng yumaong asawa ni Doña Isabela? Tumingin siya kay Isabela, inaasahang makikita ang pagkagulat, ang pagtanggi, ang galit. Ngunit ang nakita niya ay iba, walang gulat, walang pagtanggi. Ang nakita niya sa mukha ni Doña Isabela ay isang pamilyar na bigat, isang matandang kalungkutan, isang pagod na pagtanggap sa isang katotohanang matagal na nitong pasan-pasan. Tumingin si Isabela kay Victor. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Rafael dati. Isang halo ng awa at pait. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan na bumalot sa kanila, isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na umamin sa lahat. Alam ko. Ang alam ko ni Isabela ay mas malakas pa sa pagsabog na ginawa ng pag-amin ni Victor. Iyon ay isang pag-amin na nagpinta ng isang bagong larawan sa lahat ng nangyari. Ang kanyang pag-aatubili, ang kanyang pananahimik, ang kanyang pagbibigay pabor kay Victor sa simula. Lahat ay biglang nagkaroon ng masalimuot at masakit na dahilan. Napaatras si Victor na parang nasampal. Ang kanyang alas, ang kanyang pinakatatagong sandata ay naging walang silbi. Aalam mo? Nauutal niyang tanong. Alam mo, pero hinayaan mo pa rin? Oo, Victor, sabi ni Isabela. Ang boses ay pagod na sa pagdadala ng isang mabigat na lihim. Sinabi sa akin ng iyong ama bago siya mamatay. Isang pangako ang binitiwan ko sa kanya na aalagaan kita, na ituturing na parang pamilya, na bibigyan ng pagkakataon. Isang utang na loob. Tumingin siya kay Rafael at sa mga mata nito, nakita ni Rafael ang bigat ng isang pangakong naging isang sumpa. Iyon ang dahilan kung bakit ako nanahimik. Pagpapatuloy ni Isabela, ang boses ay basag. Dahil sa bawat pagkakataong ipinapahiya mo si Mr. Cruz, ang nakikita ko ay hindi ikaw, kundi ang anino ng iyong ama. Ang utang na loob na kailangan kong bayaran. Utang na loob? Tumawa si Victor ng mapait. Ang tawag doon ay konsolasyon. Isang mumong ibinato sa akin para manahimik, para hindi kukunin ang dapat ay sa akin. Walang sayo rito, Victor. Sa wakas, tumaas ang boses ni Isabela. Ang tiwala ay hindi minamana. Pinaghihirapan yan. Ang respeto ay hindi hinihingi. Pinapatunayan yan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pagkakataon, pero sinira mo. Sinira mo hindi lang ang pundasyon ng eskolta, kundi ang pundasyon ng pangalan ng iyong ama. Natahimik si Victor. Walang maisagot. Dahan-dahang umupo si Isabela. Tila isang reyna na pagod na sa kanyang korona. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng pangunawa. Patawad, bulong niya. Patawad kung sa pagtupad ko sa isang pangako, sa isang patay, ay nabigo ako sa isang taong buhay. Walang sinabi si Rafael, ngunit sa kanyang katahimikan, naramdaman ni Isabela ang hindi nito sinasabing pag-unawa. Hindi paghuhusga. Tumingin si Isabela sa labas ng bintana, sa direksyon ng tondo, isang dagat ng mga mumunting ilaw. Simple, totoo. Pagkatapos ay tumingin siya sa loob ng kanyang penthouse, malawak, malamig, peke. For years, sabi niya, halos sa sarili na lang. I built walls of concrete and steel. Akala ko, iyon ang magpapatibay sa akin. But you and your daughter. Tumingin siya kay Rafael, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. You built a home in my heart with just a cup of hot chocolate.
Doon na nagpasya si Isabela. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng isang bakal na determinasyon na matagal nang nawala. Ang Donya ay nagbalik. Ngunit ngayon, ang kanyang kapangyarihan ay hindi na nagmumula sa takot o sa yaman. Nagmumula na ito sa katotohanan. Tumingin siya kay Victor na ngayon ay nakaupo na sa isang silya. Talunan. Tapos na ang pagpapanggap, Victor. You will face the consequences. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi ang kanyang personal na cellphone, kundi ang teleponong may direktang linya sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tao. Pinindot niya ang isang numero. Luisa, sabi niya sa kanyang executive assistant, I need you to call an emergency board meeting for tomorrow morning, 9 a.m. sharp. Huminto siya saglit, huminga ng malalim, tila naghahandang pumasok sa isang giyera. It's time to clean house. Matapos ang tawag, umalis si Victor nang walang imik. Hindi na siya ang mayabang na arkitekto. Isa na lang siyang aninong lumabas sa pinto. Dala-dala ang bigat ng kanyang kabiguan. Naiwan sa penthouse ang dalawang tao mula sa magkaibang mundo na ngayon ay pinag-isa ng isang layunin. Maupo ka, Rafael, sabi ni Isabela. Sa unang pagkakataon, hindi na ito utos ng isang donya, kundi pakiusap ng isang kapwa. Umupo si Rafael. Sa pagitan nila sa lamesa ay ang piraso ng semento at ang cellphone, mga simbolo ng kasinungalingan at katotohanan. Hindi magiging madali ang bukas, sabi ni Isabela. Victor will not go down without a fight. He will use everything against me, pati na ang lihim ng pamilya. Ano po ang plano ninyo? Tanong ni Rafael. Ang katotohanan. Simpleng sagot ni Isabela. Pero kailangan kong patunayan na ang katotohanang sinasabi mo ay mas matimbang kaysa sa kasinungalingang itatayo niya. Inilapit ni Isabela ang blueprint na iniwan ni Victor. Inilatag niya ito sa lamesa. Hindi ako engineer, Rafael, pero alam ko ang pasikot-sikot sa mundo ng negosyo. Ikaw naman. Alam mo ang bawat tornilyo at bawat butil ng buhangin sa proyektong ito. Kailangan kita. Sa mga sumunod na oras, ang penthouse ni Doña Isabela ay naging isang war room. Hindi na sila si Doña at ang karpintero. Sila ay naging dalawang general na naghahanda para sa isang laban. Inilabas ni Isabela ang lahat ng financial records, purchase orders, at delivery receipts. Inilatag ni Rafael ang kanyang kaalaman. Ito po, sabi ni Rafael, itinuturo ang isang linya sa purchase order. Supplier X, kilala po yan sa pagde-deliver ng substandard na materyales. Bakit po sa kanila kumuha? Mabilis na tiningnan ni Isabela ang mga dokumento. Dahil ang may-ari ng Supplier X ay pinsan ng asawa ni Director Palma, isa sa mga board members. Ito pa po, sabi ni Rafael, kinuha ang cellphone at ipinakita ang isang litrato. Yung paraan po ng pagkakabit ng mga bakal magkakalayo masyado para makatipid. Pero sa report na sinabmit ni Victor, nakalagay compliant with standards. Habang nagpapaliwanag si Rafael, nakikinig ng mabuti si Isabela. Nakita niya ang talino at passion sa mga mata nito. Hindi ito ang talino ng eskwelahan, kundi ang talino na hinubog ng karanasan. Isang talinong hindi kayang bilhin. May isang sandali habang ipinapaliwanag ni Rafael ang pagkakaiba ng tunog ng isang matibay at isang marupok na pagkakagawa na napatingin lang si Isabela sa kanya. Sa mga kamay niyang may kalyo, sa sinseridad ng kanyang mukha. At naunawaan niya, ang tunay na pamana ay hindi ang mga gusaling itinatayo mo. Ito ay ang integridad na pinaninindigan mo. We have enough, sabi ni Isabela. Makalipas ang ilang oras, ang lamesa nila ay puno na ng mga dokumentong may mga bilog at nota. This is more than enough. Tumayo si Rafael, handa nang umuwi. Salamat po sa tiwala, Donya. Isabela, pagtatama nito, tawagin mo akong Isabela. Umiti ito. Isang ngiting totoo.
At ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Rafael. Nang pasakay na si Rafael sa elevator, biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Isabela. May tumawag sa pangalan niya, ang sekretarya. Sir Rafael, pinabibigay po ni ma'am. May inabot itong isang sobre. Hindi ito sobreng pangnegosyo. Ito ay isang maliit na sobreng gawa sa makapal na papel. Nagtataka man ay tinanggap niya ito. Nang makasakay na siya sa elevator, binuksan niya ito. Sa loob, walang sulat, walang tseke. Isang bagay lang ang nandoon. Ang drawing ni Maya. Ang drawing ng 3 taong magkakahawak kamay. At sa likod nito, may isang sulat kamay. Ito ang eskolta na gusto kong itayo. Isabela, habang sumasara ang pinto ng elevator, hinawakan ni Rafael ang drawing. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, naramdaman niyang may pag-asa. Ngunit sa penthouse, pagkaalis ni Rafael, isa pang sobre ang dumating para kay Isabela. Dinala ito ng isang special messenger. Walang pangalan ang nagpadala. Binuksan niya ito. Sa loob, isang litrato. Isang lumang litrato. Ang kanyang yumaong asawa, masaya. At sa tabi nito, isang batang lalaki na may ngiting kamukhang kamukha ni Victor. Walang sulat. Isang banta lang na walang salita. Kinuyom ni Isabela ang kanyang panga. Ang laban bukas ay magiging mas madugo kaysa sa kanyang inaasahan. Ang conference room ay mas malamig kaysa dati. Ang mahabang mahogany table ay parang isang larangan ng digmaan na naghihintay ng mga sundalo. Isa-isang dumating ang mga board members, ang kanilang mga muka ay seryoso at nagtatanong. Pumasok si Victor Alonzo, mayabang, kumpiyansa. Nakaupo siya sa kanyang pwesto na parang isang haring sigurado sa kanyang trono. Nginitian pa niya ang ilang mga direktor na alam niyang kakampi niya. Bago magsimula ang lahat, ipinasa niya sa kanila ang mga kopya ng litrato. Ang litrato ng ama niya, kasama siya noong bata pa. Isang paalala, isang banta. Huling pumasok si Doña Isabela Monteverde. Kalmado siya. May dignidad sa bawat hakbang. Umupo siya sa dulo ng mesa. Sa kanyang tabi, may isang upuang bakante. Good morning, simula niya. Ang kanyang boses ay pumuno sa bawat sulok ng silid. I called this emergency meeting for a matter of utmost importance concerning the Escolta Heritage Project. Donya, sabat ni Director Palma, isa sa mga kakampi ni Victor. We are all very busy. Ano ba itong bagay na hindi makapaghintay? Integrity, sagot ni Isabela, diretsong nakatingin kay Palma. The integrity of this company and the integrity of this project. Ngumisi si Victor. Donya, with all due respect, our project is proceeding excellently under my supervision. Perhaps this meeting is about something else? Something more personal? Iyon na ang hudyat. Inaasahan ni Isabela ang atake. This meeting is about facts, Victor, sabi ni Isabela. Facts and evidence. Sa isang senyas niya bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael. Hindi siya nakayuko. Nakatingin siya ng diretso. May dala siyang isang maliit na box. Umupo siya sa bakanting upuan sa tabi ni Isabela. Narinig ang mga bulungan sa paligid. Anong ginagawa ng taong yan dito? Galit na tanong ni Victor. Si Mr. Cruz, sabi ni Isabela, ay narito bilang ating resource speaker. Sa sumunod na isang oras, inilahad ni Isabela ang lahat, isa-isa. Walang paligoy-ligoy. Ang mga purchase order mula sa substandard na supplier, ang mga litrato ng mga bitak, ang mga peking report, bawat dokumento ay ipinapakita sa malaking screen. At sa bawat ebidensya, si Rafael ang nagpapaliwanag, hindi sa lengguwahe ng isang engineer, kundi sa lengguwahe ng isang taong nakakakilala sa bawat hibla ng kahoy at bawat butil ng semento. Simple, diresto, hindi mapapasubalian, namutla si Victor. Ang kanyang kumpiyansa
ay unti-unting natutunaw. Kasunungalingan, sigaw niya. Gawa-gawa lang yan ng isang desperadong karpintero na gustong maghiganti. Kung kasinungalingan ito, Victor, sabi ni Isabela, pumapayag ka bang kumuha tayo ngayon din ng sample mula sa site at ipatest ito sa isang independent lab? Natahimik si Victor. Huli na. Tumingin siya sa mga board members na inakala niyang kakampi niya. Hawak-hawak ang litrato. Ngunit ang nakita niya sa kanilang mga muka ay hindi suporta, kundi pag-iwas. Sa mundo ng korporasyon, walang kaibigan. Ang katapatan ay nasa kung sino ang manano. At sa araw na yon, malinaw kung sino ang talo. Hindi binanggit ni Isabela ang tungkol sa pagiging anak ni Victor. Hindi niya kailangan. Hindi niya ginamit ang personal na issue para sirain ito. Ginamit niya ang katotohanan. Ang propesyonal na katotohanan. At iyon ang mas masakit para kay Victor dahil hindi siya sinira bilang isang anak, kundi bilang isang arkitekto, bilang isang propesyonal. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho. Napatayo si Director Palma. In light of this disturbing evidence, I move for the immediate termination of Mr. Victor Alonso's contract and a full-scale investigation into this project. Second the motion, sabi ng isa pa. All in favor? Tanong ni Isabela. Lahat ng kamay ay itinaas, maliban sa isa. Ang kamay ni Victor na nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Tapos na. Tumayo si Victor. Walang emosyon ang kanyang muka. Isang blangkong maskara. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kahihiyan. Hiya. Ang pinakamatinding parusa sa lahat. Tumingin siya kay Isabela. Pagkatapos ay kay Rafael. At walang sinabing salita. Tumalikod siya at lumabas ng conference room. Kasabay ng pagsara ng pinto, ang pagsara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Nang matapos ang lahat at paalis na ang mga tao, naiwan si Isabela at Rafael. Tapos na. Bulong ni Isabela. Tumayo si Rafael. Tumingin siya kay Isabela. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagsalita. Dahan-ahan lang siyang tumango. Isang tango na nagsasabi ng lahat. Ng pasasalamat, ng respeto, ng pagkilala. Isang tango mula sa isang karpintero patungo sa isang reyna. Bago umalis ang huling board member, lumingon ito kay Isabela. Anong gagawin natin sa proyekto, Donya? Ititigil ba natin? Tumingin si Isabela kay Rafael. Pagkatapos ay humarap siya sa board member. Ang kanyang boses ay puno ng panibagong lakas at pag-asa. Hindi, itutuloy natin ang proyekto, sabi niya. Under the leadership of the only man I trust to protect its soul, Mr. Rafael Cruz. At sa isang iglap, sa gitna ng tawanan at masayang tugtugan ng fiesta, nahanap ni Isabela ang tunay na kahulugan ng salitang yaman. Hindi ito ang malamig na kintab ng marmol, kundi ang mainit na yakap ng isang batang tumatawag sa iyong lola. Oo, apo, nakauwi na ako. At dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat, mahal kong kwentista, sa iyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali. Ako si Clara, at sa bawat salitang aking binibigkas, ramdam ko ang bigat at ang tamis ng paglalakbay na ito. Aaminin ko, nung isinusulat ko ang tagpo kung saan si Rafael ay ipinahiya sa harap ng lahat at si Isabela ay nanatiling tahimik, ako mismo ay huminto. Naramdaman ko ang sakit ng bawat salita, ang lamig ng bawat sandali ng katahimikan, sapagkat ang kwentong ito ay isinilang mula sa isang simpleng tanong na bumabagabag sa akin. Gaano kadalas tayong nananahimik sa takot na masaktan, kahit alam nating may isang taong nangangailangan ng ating tinig? Lahat tayo, sa isang punto ng ating buhay, ay naging si Rafael, nangarap, nasaktan, at hinusgahan. At marahil, minsan din, naging si Isabela tayo, natakot magtiwala, nagtayo ng pader, at nagsisi sa huli.
Ang kwentong ito ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa taas ng mga gusaling ating itinatayo, kundi sa tibay ng mga tulay na ating nililikha patungo sa puso ng isa't isa. Ito ay tungkol sa pag-asang kahit sa pinakamadilim na gabi, may isang tasang tsokolate na naghihintay para magbigay liwanag, tungkol sa pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Ngayon, iiwan ko sa iyo ang isang tanong. Kung ikaw si Isabela, sa simula pa lang, noong unang ipahiya si Rafael, anong gagawin mo? Kaya mo bang isugal ang lahat para sa isang taong halos hindi mo pa kilala? Sana ay naantig ng kwentong ito ang inyong mga puso. Hihintayin ko ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento, ang inyong mga opinyon, ang siyang nagbibigay buhay sa ating munting tahanan. At kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang mga paglalakbay ng puso. Muli, mula sa aking puso hanggang sa iyong puso, maraming salamat. Pamagat, ang karpintero at ang reyna. Kwento ni Puso. Ikinuwento ni Clara.